Ang dinas hang pagtatagpo. Lahat haminto nung siya'y pumasok sa silid. Ang hanging puno ng pananabik, at ang atmosfera tila umawit habang siya'y kumikilos. Ang kanyang buhok kulay mga daho taglagas, bumabagsak sa kanyang likod na parang kumikislap na telan. Ang kanyang esmeraldeng mga mata nagtagpo sa akin, at naramdaman ko ang isang di mapliwanag na panikit patungo sa kanya. Sino yu, tanong ko kay Jamie, ang aking kaibigan, na nahumling sa nagbigning estranghero na unggaw sa aking pansin. Sabi nila na ang pangalan niya Alicia, at siya bagong lipat mula sa siyudad. Lumito na marami kaming kaprehong winters, mahilig siya sa mga aso at nabubuhay para sa musika, katulad ko. Pinagsikpan ang lahat ng aking lakas loob, nilapitan ko siya, umasang hindi ako magmumukhang tanga. Hi, sabi ko, sinimulan ang uspan. Ako si Siobhan, pero Wonnie ang tawag sa akin ng lahat. Narinig ko na bagong salta ka dito. Kamusta naman? Hi, Wonnie, sagot niya. Ako si Alicia, pero mari mo akong tawagin na Ali. Bagong salta ako, at habang nasanay ako, namimiss ko ang kasiglahan ng siyudad. Pero masaya akong makilala ang isang katulad mo. Talagang nakatulong ang mga magagandang babae. Nagblush ako ng konti, naramdaman kong may koneksyong nagsimula. Alam ko na medyo napaka-direct ko dito since lang tao na kita, pero parang may nararamdaman akong. I mean, dapat tayong mag-bonding. Anong masbi mo sa Cape minsan? Sobrang gusto ko yan, Sigonia. Ang kanyang mga mata kumikislap sa kasiyahan. Paano ang tungkol sa pagpunta sa bahay ko? Meron akong napkagandang espresso machine, baka makonvert ka rin na medjing coffee snob. Ang ganda nan. Kukunin ko lang ang bag ko kay Jamie, sabi ko, patuloy na puno ng saya. Sure. Tara na, sagot niya ng may kasbikan. Nang umabot ako kay Jamie, hindi ko mapigilang ipkita ang aking kasiyahan. Kaya, inanyayahan niya akong uminom ng cape sa bahay niya. Parang nabanggit ko lang ang cape, at sabi niya, tara sa bahay ko. Mukhang swerd ka. Medjing charming ka lang, at magiging okay yan, maniwala ka sa akin, hinikayat ni Jamie. Sa damdami ng saya, si Ali at ako naglakad patungo sa kanyang apartment. Ang lakad puno ng masigling uspan, mula sa paborito naming mga banda hanggang sa mga paboritong libro. Sa aking ligaya, napagalaman kong ang paborito niyang libro White Oleander ni Janet Fitch, na isa rin sa aking top 3. Bago ko naisip, nandiyan na kami. At habang nagriw siya ng pinkamhusay na lahat na natikman ko, naramdaman kong tunay akong komportable. Nakita naming makasma sa kanyang cozy na kusina, nag-enjoy sa presensya ng isa't isa. May mga bulaklak sa counter, at ang tunog ng kanyang tawanan nagpenit sa hanging sa pagitan namin. Nagsalita kami tungkol sa lahat, ang aming nakara, mga pangarap, at ang malalit na detale na nagbibigay ng espesyal na kahulugan sa buhay. Ang bawat ay binahaging kwento nagpalim sa koneksyong nararamdaman ko sa kanya. Habang yuminam kami ng aming mga inumin, isang komportableng katahimikan ang bumulot sa amin, sinasilubong lamang ng malambot na musika sa likuran. Napansin ko ang paraan na itinukod niya ang isang hibla ng buhok sa likod ng kanyang tanga, ang paraan ng kanyang nagiti sa akin na walang pag-alinlangan. May kakaibang sigla ka, sabi ni Ali, ang kanyang tingin matat at taos-puso. Salamat, sabi ko, naramdaman ang INIT sa aking pisngi. Ganon din ang pakiramdam ko sa iyo. Nakapresko magtagpo ng isang tao na naintindihan ako. Habang tumtagal ang gabi,
maliwanag na ang aming koneksyon A22. Lumapit kami sa isa sa aming MGA inumin, nagbabahagi NG tahimik na pagtawa at nagtulala na MGA tingin, na tila ang mundo sa labas naglaho na. Walang dahilan upang magmadli, ang aming pagkakaintindihan parang komportableng kumot sa paligid namin. Dumaloy ang gabi, hindi nagjijing mahirap ang aming MGA uspan, at bawat sandali higit na pinhalahan kesa sa huli. Alam kong ang pagkikita kay Alicia hindi lang isang dinashang pagtatagpo kundi simula NG isang maganda. Gusto mo bang ulitin ito? Tanong ko, ang pag-asa halta sa aking boss. Talagang gusto ko, sagot niya, ang kanyang nagiti nagpasikat sa dim na ilaw NG silid. Ito pa lamang ang simula, Woni Youth. Palitan kami NG numero, nangangako na magkikita muli sa lalong madaling panaho, at habang ako ay umalis sa kanyang apartment, naramdaman ko ang gaan NG puso ko. Sa kabila NG hindi pagkakalam sa hinharap, alam kong isang bagay ang tiyak. Hindi lang ako nagtagpo NG bagong kaibigan sa gabing iyon, nagtagpo ako NG isang kaluluwa na katulad NG akin. Ang MGA sumunod na araw tila iba. Ang aking routine, na dating nagbabit na, nagyo puno NG pananabik. Ang bawat malalit na bagay nagpapala sa akin kay Alicia, MGA kanta na tumutugtog sa radyo, ang amoy NG bagong gawang kit. Kahit ang tanawin NG isang aso na duman nagbigay NG kilik sa aking MGA alala NG aming pagyusap. Pagkatapos NG ilang araw, kesa akong mag-text sa kanya. Hey Ali! Ano ang masbi mo sa cape na napag-uspan natin? Alam ko ang isang mahusay na cafe na bagong bukas lamang sa kanto. Kumari pas ang saya sa akin habang pinindot ko ang send, sabik na kinkagat ang aking ibabang labi habang hinihinte ang kanyang sagot. Sa aking ligaya, hindi naktagal. Gusto ko yan. Paano ang sabdo sa 10? Yelos marmadman ko ang kanyang kasiyahan na kumikilo sa screen, nagpapalakas NG tibok NG puso ko. Noong sabdo NG unga, bangat kong pinili ang aking outfit, isang bagay na kaswal na gunit kakitakit. Sa sandling pumasok ako sa cafe, nakita ko siya na nakopo sa isang cozy na sulok, ganap na nakatutok sa isang libro. Tumingin siya nang ako ay lumapit, at ang kanyang mukha nagliwanag sa nagiti na nagpasikat sa buong silid. Hey, I cave. Nagpunta ka, siya ay nagsabi, ang kanyang kasbikan nagkahawa habang ibinaba niya ang libro. Umupo ako sa tapat niya, napansin ang makuli na pablat NG nobela na kanyang binabasa. Hindi ko kayang palmapsin ang pagkaktaong makipagsalo NG magandang cape kasma ang pinaka-interesting batang babae sa baya, sagot ko, gumingiti. Umorder kami NG aming MGA cape, ang sa kanya, isang komplikadong halo at ang sa akin simpleng lat, at nagsettle sa madling uspan. Nagsalita kami tungkol sa aming MGA paboritong mayakda, ibinahagi ang MGA kwento sa aming pagkapta, at nagtawanan sa aming MGA na tawang karnasan. Habang patuloy ang aming pagyusap, naging mas malinaw na ang aming koneksyon espesyal. Sa bawat ibinahaging tawanan, ramdam ko ang MGA dingding na itinayo ko sa paligid NG aking puso na unti-unting bumababa. Matapos ang aming MGA kit, nagmungkahi si Alicia na maglakalakar sa kalpit na parke. Ang araw maliwanag na sumisikat, at ang preskong hanging NG taglagas nakakabgapasigla. Habang kami lumalkar, ang MGA daho nakran sa ilalim NG aming MGA pa, at nahuli ko ang MGA sulyap ni Alicia na nagtatanong sa akin sa MGA pagkaktaong akla niya hindi ko siya nakikita. Ang bawat sulyap nagpabla NG butterfly sa kanyang tiya. Ang ganda NG lugar na ito, una ni Alicia habang naglalakad kami sa paligid NG makule na kaliksan.
Hindi ko pinalgahan ang mga lugar na tulad nito hanggang lumipat ako dito. Minsan parang ang siyudad masyadong mabilis ang galaw. Naintindihan ko, sagot ko. Merong isang bagay na mapyapa tungkol sa kaliksan, hindi ba? Para itong hininga sariwang hanging mula sa lahat kaguluhan mo. Ibinahagi namin ang naming mga salubin tungkol sa buhay at pagbabago, pinagagne ang mga personal na kwento sa uspan, na bumubuo isang tapestry mga ay binahaging kanasan na nakpalpit sa amin. Para bang nadadiscover ko ang mga perso aking sarili sa kanyang mga kwento. Habang kami duman sa isang malit na lava, nakfat ang mga vibe habang sila paddling sa tubig. Haminto si Alicia, tumtawa habang isang matapang na vibe ang lumapit sa amin. Tinan mo siya. Ang taas kanyang kumpiyansa, sabi niya, na tuwang-tuwa. Sumabay ako sa kanyang tawanan, at sa sandaling iyon, naisip ko kung gaano kadli kong maging toto sa kanya. Marhil siya nagpapakita lamang, binate ko, para ma-impress ang isang magandang babae tulad mo. Nagtakip siya bahagya, isang mapaglarong nagiti na sumsayaw sa kanyang mga labi. Well, kung siya nagpapakita para sa akin, dapat may dalang game siya. Habang nagsimula nang lumubog ang laro, na nagbigay ginto sa parke, nakakita kami isang bangko upang umupo at pagmasdan ang tanawin. Nararamdaman ko ang bigat mundo na unti-unting nalis mula sa aking mga balikat, pinalitan pakiramdam pagbelonging na hindi ko naranasan ng matagal. Kaya, ikuwento mo sa akin ang tungkol sa iyong paboritong mga banda, sabi ni Alicia, lumapit sa akin na may tunay na kuryosidad. Nakita ko ang kanyang kasbikan habang binanggit ko ang aking mga paborito, at siya'y sumali sa kanyang mga sariling paborito. Bago magtagal, nagtawanan kami tungkol sa mga kanasan sa concert, nagbabahagi aming mga pangarap na lineup, at nagplano mga hypothetical road trip upang makita ang aming mga paboritong artista. Palgi akong gustong pumunta sa isang music festival, sinabi niya. Merong isang bagay tungkol sa palagid mga tao na may pahas na pagmamahal sa musika. Para itong pakiramdam kalyanhut. Magugustuhan kong summa sa iyo, sagot ko, nararamdaman ang INIT kanyang presensya na bumbalot sa akin. Mukha itong perfect na adventure hoot. Habang ang langit nagiging kulay rosas at orange, natural na bumaling ang uspan sa aming mga aspirasyon. Sinabi ni Alicia ang kanyang mga pangarap na manirahan muli sa isang ablang siyudad, pagnanais na lumikha buhay na puno signing at koneksyon. Natkot ako, paano kung hindi ko iyon mahanap, siya umamin. Makikita mo, siniguro ko siya, ang boss ko matag. May liwanag kang nagkakit sa mga tao. Mantili kang toto sa iyong sarili, at lahat magiging mayos ho. Nagtahimik kami sandali habang ang mga yuling sinag aro unti-unting nalulumbay sa mga puno. Nararamdaman ko ang biglang pagnanais na abutin ang kanyang kamay, upang muling patunayan ang aming koneksyon. Lumingon ako sa kanya, at sa pantong iyon, napansin ko ang paraan kanyang mga mata na kumikislap sa pag-asa at posibilidad. Pwede bang sabihin ko sa iyo ang isang bagay? Nagsimula ako, nararamdaman ang nagos kahina. Of course, sagot niya, ang kanyang tingin hindi natitinag. Sa tingin ko merong something very special dito, mahinaho kong sinabi. Ayaw kong maging magkabigan lamang. Gusto kong tingnan kung saan ito pupunta, kung pareho ang nararamdaman mo. Haminto si Ali, ang kanyang ekspresyo nahulog na tila isang buhay na habi sa loob isang lifetime. Pagkatapos, gumiti siya, isang manit,
taos pusong nagiti na nagpalit ng aking puso. Nararamdaman ko rin, warning. Wala pang naklik sa akin ng ganito, sinabi niya, ang kanyang boss ay tila pabulong. Gusto kong tuklasin ito kasmakahig. Sa halong ginawa at ligaya, hinawkan ko ang kanyang kamay sa akin, at tila lahat ay naging tama sa mundo. Ang parke, ang paglubog ng aro, ang tawanan na ibinahagi namin, lahat ng ito ay nagtipon upang lumikha ng perpektong sandali. Maglaan tao ng oras dito, mahina kong sinabi. Inabangan ko ang ating MGA adventure na magkaksmahu. Me too, sagot ni Alicia, ang kanyang MGA daliri ay nagtili sa akin, isang comfortable INIT na nanggangako ng walang katpusang posibilidad. Habang naroon kami, magkakawag ng kamay, naisip ko na ito pa lang ang simula. Anuman ang MGA adventure na naghihintay sa amin, isang music festival, tahimik na MGA gabi na puno ng tawanan, o mahabang lakar sa parke, bawat sandali ay magiging kabnata ng aming sariling kwento, puno ng back to class, tawanan, at ang ganda ng tunay na koneksyon. Ang MGA linggo ay tila duman na parang MGA daho na nagpapalit ng kule sa labas, at bawat sandali na ginugol kasma si Alicia ay isang pahina sa aming nagbubukas na kwento. Ang daming MGA pagtitipon para sa Cape ay naging MGA mas mahabang pag-hiking sa parke, MGA impromptu na hapunan sa aming MGA kusina, at MGA cozy movie nights na nagbalot sa MGA kumot. Sa bawat pagkakataon na nag-explore kami ng bagong aspeto ng isa't isa, tila ito ay pagbubukas ng isang regalo na hindi ko alam na kailangan ko. Isang malamig na hapo ng Taglagas, bumisita kami sa isang local na farmers market. Ang MGA makukuli na stall na puno ng sariwang MGA produkto, MGA handmade goods, at ang pinakakakitakit na amoy ay umikot sa amin. Napansin si Alicia na nokit sa isang stall na puno ng makukuli na bulaklak. Ang kanyang MGA mata ay kumikislap habang siya ay bumpik ng isang bouquet ng MGA sunflower at daisy. Tingnan mo ang MGA ito. Ang ganda-ganda, di ba? Sumigaw siya, ang kanyang kasbikan ay nakahawa. Pinamasdan ko siya, ang puso ko ay puno ng pagmamahal. Gustong-gusto ko kung paano ang MGA pinakasimpeng kasiyahan ay maring magtid ng labis na kasiyahan sa kanya. Talagang kamangha-mangha sila. Dapat mo silang kunin, higbi ko, nan gumiti habang inabot niya ang ngilin sa MGA dolyar sa nagbebenta. Pero dapat mo akong tulungan sa pagayos ng MGA ito sa was mamaya, sabi niya, na may mapaglarong espesyal na liwanag sa kanyang MGA mata. Deal, natwa akong tugon, at sa isang iglap, ang isang karniwang sabdo ay naging isang kaymanan ng alala. Habang tumatoy kami sa market, namili kami ng sariwang produkto at nagsample ng MGA local na treat, naramdaman ko ang isang damdamin ng kasiyahan na bumbalot sa akin. Alam kong ito ay isang espesyal na ugnayan na aming binyo, isa na nakogat sa tunay na koneksyon at ay binahaging kanasan. Pagdating namin sa kanyang apartment, ang daming MGA braso ay puno ng MGA support ng grocery at bulaklak. Naramdaman kong ang INIT ng hapo ay nagpapalitan ng malamig na simoy ng gabi. Inilgay ni Alicia ang MGA bulaklak sa was habang kung ako ay nagalga ng MGA sangaka para sa hapunan. Nagatrabaho kami sa tabi ng isa't isa, ang daming tawanan ay nagsama sa hanging ng gabi, at bawat tingin na ibinabahagi ay nagpepebilis ng tibok ng aking puso. Matapos ang hapunan, umupo kami sa sopa. Ang MGA bakas ng aming pagkan ay naririnig pa sa hanging. Tumingla ako upang makita siyang abal sa kanyang libro muli, nakangiti ng kontento. He, naisip mo ba ang hinharap? Tanong ko,
Sinisira ang tahimik na kapayapaan. Si Alicia e tumingin patas, nagaisip. Palgi. Ito e medyo nakakatakot, sa totoo lang. Gumalaw siya sa kanyang MGA daliri sa pablat NG libro. Ay cave? Naisip ko, sagot ko, humihinga ng malalim. Nagunit kamkyalan, tila hindi na ito nakakatakot. Lalo na, dahil sa yuhud. Ang kanyang MGA mata e lumundag NG bahagya, at inilpag niya ang kanyang libro. Talga? Bakit gano? Dahil sa tingin ko mahusay tayong magkaksama. Nararamdaman kong comfortable ako sa iyo, parang pwede akong maging tunay na sarili ko nang hindi nagpe-pretend. Gusto kitang maksama sa aking hinharap, Aliyu. Ang silid e nahulog sa katahimikan habang ang aking MGA salita e nantili sa pagitan namin. Pinagmasdan ko siya, nag-alala na naghintay ako sa kanyang reaksyon. Nagunit, nararamdaman ko rin, sagot ni Alicia, ang kanyang boss e matag. Wala pang nagbigay NG ganitong damdamin sa akin. Para itong nakikita mo ako, at hindi ko maiwasan na nais kong ibahagi ang aking buhay sa iyo. Ang INIT na kumlat sa akin habang siya e nagsasalita e bumalot sa aking puso na tila nagbigay NG manit na yakap. Inabot ko ang kanyang kamay, sinsamantala ang pagkakataon na hanga ang paraan NG pagugma NG aming MGA daliri. Patuloy tayong maglagbay na makasma, saan man ito mangyari, sabi ko, hindi na mapigil ang ngiti na kumkalat sa aking mukha. Talaga naman, sagot niya, ang kanyang MGA mata e kumikislap tulad NG MGA bituin. Noong gabing iyon, nagagsya kami NG oras sa pagsaslita tungkol sa MGA pangarap, aspirasyon, at lahat NG nasa pagitan. Ibinabahagi namin ang naming MGA takot nagunit gayon din ang naming MGA pag-asa para sa isang hinharap na puno NG pag-ibig at pakikipagsapalaran, nagumapaw NG boss sa bawat pagkakataon na nais naming sabihin kung ano ang gusto namin sa ating buhay. Habang kami e nakhiga sa sopa, ang kanyang ulo e nakslale sa aking balikat, ang INIT NG kanyang presensya e punong-puno sa silid. At habang tumitingin ako sa labas NG bintana, ang malambot na liwanag mula sa MGA street lamp e nagbigay liwanag sa dilim sa labas, naramdaman ko ang napkalalim na pakiramdam NG direkasyo. Alam kong, sa aking puso, nais akong maglagbay sa mundo kasmasya. Noong ang MGA buwan e nagpalit sa taglimig at ang mundo sa palagid namin e natabunan sa isang batik NG malambot na niebe, patuloy na lumalim ang daming relation. Yumanik kami sa bawat panahon na dumarating, ipinagdiriwang ang bawat milestone, at nakahanap NG INIT sa pinkamlamig na MGA araw. Ipinakilala sa akin ni Alicia ang kanyang MGA kaibigan, at natagpuan namin ang naming MGA sarili na bumubuo NG isang komunidad sa palagid namin, isa na ipinagdiriwang ang pag-ibig sa lahat NG anyo nito. Sa gabi NG aming anibersaryo NG 6 na buwan, nagplano kami NG isang espesyal na outing, isang sorpresa para kay Alicia, na hindi alam na higit pa siya sa aking masbi. Dinala ko siya sa aming paboritong parke, na nagyo e nabbo sa ilalim NG kumikislap na niebe, may MGA twinkling lights na naksbit sa MGA puno. Habang siya'y tumingin sa palagid na puno NG paghanga, naramdaman ko ang tibok NG puso ko. Meron akong isang bagay para sa iyo, sabi ko, kinukuha ang aking pitaka at inilabas ang isang simpleng silver necklace na may malit na heart pendant. Ang kanyang MGA mata e nangyari sa aking balikat habang isinuot ko ito sa kanyang lead. Oh, ang ganda! Isang simbolo NG lahat NG nabiyo natin ng samasma, mahinahong sinabi ko. Nagdala ka NG napkilaking liwanag sa aking buhay, at gusto kong dalhin mo ang isang perso nito palgiyo. Lumiyot siya, ang MGA luha na umusbong sa kanyang MGA mata.
Hindi ko mapniniwalaan kung gaano ako kabuti ang aking kapalaran. Ito ay mahalga sa akin mood. Nagmabutong kami sa ilalim NG-MGA bituin, ang mundo sa paligid ay nawawala sa wala. Sa sandling iyon, walang ibang mahalga kundi kaming dalwa. Ang hinharap ay nanatiling hindi tiyak, nagunit habang naroon kami, hawak kamay sa gitna NG Winter Wonderland, alam ko sa aking puso na nais kong harpin ang bawat hamo at bawat ligaya kasma siya sa aking tabi. Ang aming pag-ibig ay hindi lamang isang maganda sandali. Ito ay simula NG isang paglalakbay, isa na puno NG tawanan, ay binaheding pangarap, at isang pangako na harpin ang anumang MGA hamo sa atin sasama. Habang ang niebe ay patuloy na dahan-dahang bumabagsak sa paligid namin, yumuko ako at bumulong, narito tao, Ali. Para sa lahat NG aming MGA Adventure at MGA Alala na darating nyo. At may nagiti na kasing liwanag NG-MGA bituin sa itaas namin, naglakar kami patungo sa magandang hindi alam, ang aming MGA puso e salunggat at handa para sa lahat NG kabnata na naghihintay pa sa amin.